Hello mga idol, shoutout nga pala sa mga idol natin na nagpapabati sa ibang planeta at sa mga asawa ninyo at mahal sa buhay ay shoutout po sa inyong lahat. Binabati ko rin nga pala kayo sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking mga recap ay taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko man kayo kaya isa-isahin na batiin ng araw-araw ay ginagawa ko naman ang lahat mga idol para mailagay ko ang mga gusto ninyong mensahe para sa inyong mga kakilala o kapamilya. At muli ko po kayong binabati ng isang magandang araw at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Samantala lumipat ang eksena sa pinangyarihang gulo kanina malapit sa harap ng entrance ng madilim na kagubatan ng A-rank na gate, kung saan sa mga oras na ito ay bumungad kay Leader Choi Minwoo ang pinsalang idinulot ng pangyayari sa pagitan nila ni Taekyung at ng mga Skeleton Warriors. At dito ay matatanaw ang hindi maipinta na pagmumukha ni Leader Choi dahil sa kanyang nasaksihan na hagupit sa lugar na ito. Kasabay nito ay nilapitan siya ni Master Kim upang ito ay kanyang kausapin at sinambit sa kanya na gumamit daw siya ng isang detection magic sa lugar na ito. Subalit sa kasamaang palad daw ay hindi niya magawang damahin na mayroon pang anumang nilalang na gumagalaw o nabubuhay sa lugar na ito. At sa kanilang tabi ay makikita ang iba nitong mga kasamahan na nagluluksa dahil sa balita na kanilang narinig mula kay Master Kim. At dahil dito ay makikita na labis nang umiiyak ang kaibigan ni Taekyung na si Hyukjun habang binabanggit nito ang pangalan ng bida. Kasabay nito ay agad namang inihayag ni Master Kim na masyado pa daw maaga upang sabihin na lahat sila ay namatay na. Sapagkat wala rin daw garantiya na dito talaga natapos ang labanan nila. At sa kasunod nito ay agad namang napansin ni Leader Choi ang hinahawakang bagay ni Master Kim kung saan tinanong siya nito kung ano daw itong hawak niya. At dito ay inihayag ni Master Kim na sa tingin niya daw ngayon ay isa itong bakas ng isang named monster dahil kung isa sa alang-alang niya ang dami ng mana na narito ay mukhang nanggaling ito sa kanya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang sumingit sa usapan ang kabilang panig at naghayag na malamang natunaw daw si Taekyung kasama ang named monster na yun. At dahil dito ay lumingon silang pareho ni Master Kim sa lalaki na naghayag nito, kung saan bumungad sa kanilang harapan ang pangkat ng Ares Guild na pinamumunuan ng malaking lalaki na si Gojon kasama ang maliit na lalaking panot. Dagdag pang pahayag ni Gojon na mukhang nahuli na daw sila ng punta upang iligtas si Taekyung. Tumugon naman ang maliit na lalaking panot na ang lahat daw ng mga nandito ay naging abo na rito. At mukhang wala na daw silang mahahanap ng kahit na anong nilalang na nabubuhay. Pero kahit papaano ay mabuti naman daw dahil mukhang wala na ibang may nasaktan sa pangyayaring ito. Naghayag naman si Gojon na nagawa na daw mabawasan ang kanilang mga pagkalugi dahil sa kanyang mahusay na pagpapasya na ibigay ang A-rank na gates na ito kay Taekyung. Sumagot naman ang maliit na lalaking panot na ang lahat daw na ito ay dahil na rin sa mga ginawang hakbang ng Ares Guild. Wika pa niya na sisiguraduhin niya daw na bibigyan siya ng isang malaking gantimpala para sa kanyang ginawa kapag natapos na ang lahat. Nagsalita naman si Gojon na magdaraos daw siya ng isang malaking pagdiriwang dahil ito ang kanyang kauna-unahang malaking tagumpay. At tinanong rin niya ang maliit na lalaking panot kung darating rin ba sa pagdaraos na yun ang kanilang Vice Guildmaster na si Lee Jung Ryang. Sumagot naman ang maliit na lalaking panot na sigurado daw siya na matutuwa talaga si Lee Jung Ryang habang ginagawaran siya para sa kanyang pagsisikap sa Ares Guild. Samantala galit na nagpahayag si Leader Choi Minwoo na itikom daw nila ang kanilang mga mabahong bibig. Kasunod nito ay naghayag ang lalaking panot na napakabastos naman daw magsalita ni Leader Choi, habang si Gojon naman ay nagsalita na naiintindihan niya daw ang pagiging emosyonal niya dahil sa pagkamatay ng kasapi ng kanyang guild, pero binalaan siya nito na dapat niya pa rin daw nabantayan ang kanyang pananalita. At sa kasunod nitong galaw ay bumuhos ang galit ni Leader Choi sa kanilang lahat, kung saan muli niyang isinigaw na manahimik na daw silang dalawa dahil hindi pa daw patay ang kanyang kasamahan na si Taekyung. Sinambit rin niya na hindi daw sana lumala ng ganito ang sitwasyon nila kung hindi dahil sa pagpapabagal nila at paggawa ng walang kwentang mga patakaran. Tumugon naman si Gojon na ginawa daw nila ang kanilang makakaya at ano naman daw ang masama sa pagsunod nito sa mga patakaran na ginawa nila. Wika pa niya na bukod pa daw dito ay sila naman talaga ang may pinakamalaking pananagutan sa kamatayan ng kanyang kasamahan, sapagkat sila daw ang nag-iwan kay Jin Taekyung ng mag-isa dito sa loob ng gate. Kasabay nito ay tinanong ni Gojon ang iba nitong kasamahan na nasaan daw sila noong namatay si Taekyung. At dagdag pa niyang pahayag sa mga kasamahan ni Taekyung na puro lang daw pagkukwentuhan ang kanilang mga ginagawa sa opisina nila,
O di kaya'y nagiinuman lang daw sila sa kalagitnaan ng umaga habang si Taekyang daw ay nagpapakahirap sa loob ng gates at pumapatay ng halimaw. At dito ay sinisisi niya si Leader Choi na siya daw ang pumatay sa kanyang kasamahan dahil hinayaan niya lang daw ito na kumilos ng mag-isa habang sila ay nagpapakasarap. Nagpahayag naman si Master Kim na ang pagkasakim daw nilang lahat sa kanilang mga kapangyarihan ang siyang pumatay kay Taekyang, habang makikita naman sa pagmumukha ni Leader Choi ang pagtitimpi sa kanyang galit na nararamdaman. At sa kasunod nitong galaw ay nagbigay ng isang mapang kutsa na pagmumukha si Gojon at nagsalita kay Leader Choi na huli na daw ang lahat para magsisi ngayon. Dahil ang mga patay daw ay hindi na kailanman bumabalik. Matapos nito ay makikita sa pagmumukha ni Leader Choi ang nanggagalaiti sa galit dahil hindi niya lubos na nagustuhan ang sinasambit ng hinayupak na ito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang narinig nila ang boses ni Taekyang, kung saan minumura nito si Gojon at tinatanong kung ano naman daw ba klaseng kalokohan ang binubuga nito sa kanyang bibig. At dahil sa biglaan na pagpasok ni Taekyang sa kanilang eksena ay bigla na lamang nagdulot ito ng magkahalong ngiti at gulat sa bawat miyembro ng Peace Guild matapos nilang masaksihan na buhay pala si Taekyang. Habang ang malaking lalaki naman na si Gojon ay pinagpapawisan matapos makita muli na buhay pa pala ang kanyang kaaway na si Taekyang. At dito ay bumungad sa kanilang lahat ang buhay na katawan ni Taekyang, kung saan inihayag ng bida na umihilang daw siya ng saglit sa gilid ng kagubatan at pagkatapos daw ngayon ay tinatrato na siya nito na parang isang patay. Wika pa ni Taekyang na kung gusto ba niya ulit makatikim ng pagkabugbog. At sa kasunod na pangyayari ay nagsitakbuhan sina Hyukjun at Miss Song upang lapitan nila si Taekyang, kung saan nagsalita si Hyukjun na alam daw niya sa kanyang sarili na buhay talaga si Taekyang. At kasabay nito ay lumipat ang pansin ng lahat ng mga pangkat ng Peace Guild sa ating bida na si Taekyang kung saan hindi pa rin sila makapaniwala na ito ay buhay pa. Kaagad namang nagtanong sina Master Kim at Leader Choi kung ganito ba talaga siya katagal na umihi at kinakailangan pa daw niya na mawala ng ilang oras para lang daw na umihi. Matapos nito ay nagtanong naman si Gojon sa ating bida kung paano daw niya nagawa na mabuhay sa ganitong sitwasyon. At sa sandaling ito ay binara naman siya ni Taekyang at tinanong na kung nalulungkot ba sila ngayon matapos siya makita nila na buhay pa. Tumugon naman si Gojon na syempre daw ay hindi naman, sapagkat hindi naman daw sila ganoon klaseng tao na mag-isip. Samantala iniisip ni Taekyang na nakakagulat daw ito na marinig mula sa kanya, pero parang nag-aatubili daw yata siya sa pagsalita doon. At nakakainteresante daw ang pakikinig nito sa kanilang mga pinag-uusapan kanina, kung saan narinig niya daw ang mga kalokohan nila tungkol sa mga parangal na kanyang makukuha at pati na rin ang ilang mga walang kakwentang-kwenta na pahayag. At dahil dito ay nagsalita ang panot na lalaki na hindi niya daw akalain na ganito kabastos magsalita si Taekyang at kung nasaan ba ang kanyang respeto ngayon. At ang tugon naman ng bida na ganoon daw talaga siya at wika pa niyang tanong na kung sino naman daw siyang maliit na lalaki. At dahil hindi siya kinilala ni Taekyang ay agad nagtanong ang lalaking panot na kung paano daw siya naging isang hunter habang hindi siya nito nakikilala. Nagsalita naman si Taekyang na kung paano daw siya makikilala nito kung hindi niya naman ipinakikilala ng maayos ang kanyang sarili. At dahil dito ay inis na nagpakilala ang panot na lalaki na siya daw ay si Lee Woo-jung at siya ang presidente ng Seoul Central Branch ng Hunter Association. At dito ay tumugon ng bida na parang wala lang sa kanya at sinambit sa panot na lalaki na ikinagagalak daw siya nito makilala. Dahil dito ay tuluyan na ngang nainis ang panot na lalaki at tinanong si Taekyang kung bakit ganito daw siya makipag-usap sa kanya at kung ano daw ba ang problema nito sa kanya. At sa kasunod nitong galaw ay naghayag si Taekyang na wala naman daw mali sa kanya. Sapagkat isa lang daw siyang normal na tao na pumatay ng 2 named monsters ng mag-isa habang naghihintay sa rescue squad ng Hunter Association na inabot pa daw ng 1 buong oras bago dumating. At dahil sa matinding pahayag ni Taekyang tungkol sa Hunter Association ay bigla na lamang itong tumahimik sa harapan ni Taekyang at nagsisimulang magpawis dahil sa pagkabahala. Kung saan unting-unti na nilapitan siya ni Taekyang at binigyan ng isang nakakatakot na tingin. At dito ay inihayag ni Taekyang na kung siya daw ay presidente talaga ng asosasyon na nagtatrabaho talaga para sa ikabubuti ng Hunter Association at hindi para sa isang guild na kanyang pinaglilingkuran ay bakit ganito daw ang pinapakita nito sa kanya at pinaparamdam sa kanilang guild. Wika pa ni Taekyang na hindi niya daw maramdaman ang kanilang presensya at malasakit sa kanilang guild. Kasabay nito ay nababahala na nagsalita si Lee Woo-jung na siya daw ay huwag lumapit sa kanyang harapan.
At sa kasunod nitong galaw ay bigla na lamang pumasok sa eksena si Gojon at hinarangan ang daanan ni Taekyang. Kung saan pumagit na ito sa harapan ng bida at naghayag kay Taekyang na tama na daw ang kanyang pananakot sa presidente ng Hunter Association. Dagdag pa niyang pahayag na huwag na daw niyang palakihin pa ang mga bagay-bagay. Nagsalita naman si Taekyang kung bakit daw siya nakikialam kaagad dito, kaya tinanong niya si Gojon kung siya ba ay natatakot. Nakangiti naman na tumugon si Gojon na wala daw siyang kinakatakutan kaya't huwag daw siyang maging ilusyonal. At mariing inihayag rin ni Gojon sa bida na sila daw dapat ang matakot ngayon, dahil nasa likuran daw niya ngayon ang mga hunter mula sa Ares Guild at sa Hunter Association. Kaya mas mabuti daw na bantayan nila ang kanilang pananalita kung gusto nilang makalabas ng lugar na ito ng buhay. Dahil dito ay nagtanong si Taekyang na kung binabalak daw ba nila na patayin siya dito ngayon kung hindi siya aatras sa kanila. At wika pang tanong ni Taekyang na kung kaya ba nilang panindigan ang mga magiging kahihinatnan ng kanilang banta. Dito ay sumagot si Gojon na siya daw ay nagtitimpi lamang sa kanya para sa isang dahilan at inuulit niya daw ngayon na maswerte talaga si Taekyang dahil wala itong balak na patulan siya. Tumugon naman ang bida ng isang mapanuksong pahayag at sinambit nito na nagsisimula na daw siyang matakot sa kanyang mga banta. At kasunod nito ay tinanong ni Taekyang kung kamusta na daw ba ang natamo nitong injury kamakailan noong naglaban sila, at dagdag niyang tanong kung naglaklak ba siya ng sandamakmak na potion para lang gumaling. At dahil sa mga sinambit ni Taekyang ay agad nagdulot ito ng pagkairita kay Gojon kung saan sinabihan niya ang bida na napakahusay niya daw talaga magpainit ng ulo ng iba o mang-asar. At sa kasunod nito ay patuloy siyang binibwisit ni Taekyang at pinagtatawanan upang magalit pa ito ng husto sa kanya. Subalit sa kasunod nitong hakbang ay hindi pumatol si Gojon kay Taekyang, kung saan kaagad itong tumalikod sa kanya at pinilit na kumalma sa mga oras na ito. Wika pa ni Gojon na kung hindi daw dahil sa kanyang espesyal na kautusan ng kanyang master ay malamang patay na daw ngayon si Taekyang. At habang tumatalikod na paalis si Gojon ay agad nagtanong si Taekyang kung ang master ba na kanyang tinutukoy ngayon ay si Lee Jung Ryang. Kung saan sa sandaling ito ay huminto si Gojon at hindi kaagad nakapagsalita matapos sambitin ang pangalan ng kanyang Vice Guildmaster. Dito ay tinanong siya ni Taekyang kung kamusta daw ba ngayon ang kanyang master na si Lee Jung Ryang, kung saan sa kasunod nito ay sinabihan niya si Gojon na mukhang panahon na daw para sa kanyang master na magretiro at maghanap ng tahanan para sa mga nakatatanda. At dahil sa nakakainsulto na pahayag ni Taekyang ay agad nag-udyok ito kay Gojon na magalit ng husto sa bida, kung saan sa mga sandaling ito ay nilinggan niya si Taekyang upang ito ay bigyan niya ng matinding pagsuntok. At habang tinatangka niyang suntukin si Taekyang ay agad namang nahulog si Gojon sa ilang sandali ng kanyang alaala noon kay Lee Jung Ryang. Kung saan sinambit sa kanya ni Lee Jung Ryang na napakatalentado niya daw klaseng bata, at dito ay inanyaya niya si Gojon na kung gusto ba nito na sumama sa kanya. At doon nagsimula ang lahat na tawagin niyang master si Lee Jung Ryang. Ngunit sa sandaling ito ay alam na niya ang antas ng kakayahan ni Taekyang batay na rin sa nangyaring insidente sa kanila sa ospital noong nakaraang linggo. At noong linggo din na yun ay itinalaga siya ni Lee Jung Ryang bilang isa sa kanyang team manager ng kanyang bodyguard team. At doon rin inihayag sa kanya ni Lee Jung Ryang na sundin niya lang daw ang kanyang mga utos sa kanya at huwag daw muna siyang makipaglaban sa mga pangkat ng Peace Guild. Kasabay din doon ay inihayag rin sa kanya ni Lee Jung Ryang na pwede daw siya maging sikat kahit saan pa man siya naroroon dahil daw sa kanyang mahusay na kakayahan. Subalit nagsalita si Gojon na hindi niya daw ninanais ang kasikatan at ang tanging gusto niya lang daw ay pagsisilbihan siya nito at palagi lang nasa kanyang tabi. Kaya't ng mga oras na ito matapos niyang marinig na iniinsulto ni Taekyang ang kanyang master na si Lee Jung Ryang ay hindi na ito nakapagtimpi pa at binuhos ang kanyang galit kay Taekyang. At ang rason kung bakit pinipigilan niya daw ang buong lakas niya na taglay ay dahil sa kautusan ng kanyang master, pero ang makita niya na binabastos niya daw si Lee Jung Ryang ay hindi maganda sa kanyang paningin. At wika pa niya na ang pinakita niyang lakas noon kay Taekyang ay kalahati pa lamang ng kanyang totoong lakas. Pero ngayon daw ay heto na ang magandang pagkakataon na patayin si Taekyang lalo't na hindi nakapaghanda si Taekyang sa paparating nitong atake. At wika niya na tatapusin daw siya nito gamit ang buong lakas na natitira sa kanya. Kasabay nito ay inihayag rin niya kay Taekyang na paparusahan daw siya nito dahil sa pag-insulto sa kanyang master na si Lee Jung Ryang. Subalit sa puntong ito ay matatanaw na hindi nakaramdam ng panganib si Taekyang at nanatili lamang na nakatayo sa harapan ni Gojon.
At dito ay makikita ang matinding puwersa na ipinakita ni Go-jun laban kay Taecyeon kung saan ang malakas nitong suntok ay ibinuhos sa mukha ni Taecyeon. Kasunod nito ay makikita ang sarit-saring reaksyon na nagmula sa mga kasamahan ni Taecyeon sa Peace Guild kung saan nabigla sila sa mga nangyari na kaganapan. Kasabay nito ay makikita ang mga ngiti sa pagmumukha ng Hunter Association President na si Lee Woo-jong matapos makita ang matinding pag-atake na ibinigay ni Go-jun kay Taecyeon. At sa tabi nito ay matatanaw rin ang mga kasamahan nito sa Ares Guild na nakasaksi sa matinding pangyayari sa kanilang laban. At sa kasunod nitong galaw ay makikita ang pagdapo ng suntok ni Go-jun sa pagmumukha ni Taecyeon, subalit ang bida ay makikita na nakatayo pa rin at hindi man lang natinag sa ibinigay nitong atake. At sa oras na ito ay napagtanto ni Go-jun na ang kanyang pag-atake ay hindi naging matagumpay laban kay Taecyeon. Sapagkat sa mga oras na ito ay makikita ang isang matulis na aura ng Scorching Divine Arts na dumadaloy sa kamay ni Go-jun patungo sa kanyang panloob na katawan na naging dahilan para magulat ito ng labis. At sa kasunod nito ay matatanaw ang bumabagang apoy na kasanayan na nanggaling sa angkan ng Scorching Clan na ipinamana ng Fire King sa bida. At dito ay inihayag ni Taecyeon na kung inaakala pa rin ba niya na magagawa niyang baguhin ang kapalaran ng kanilang laban. At kasabay nito ay tuluyan na ngang bumalik sa katawan ni Go-jun ang pinsala na ibinigay nito kay Taecyeon. Kung saan inihayag nito sa kanyang sarili na hindi daw ito maaari. At sa kasunod nitong galaw ay nagdulot ito ng matinding panloob na pinsala sa katawan ni Go-jun, kung saan ang puwersang ibinigay nito na pag-atake laban kay Taecyeon ay bumalik sa kanya at nauwi ito sa kanyang matinding pinsala. At dahil dito ay napasukan na lamang siya ng maraming dugo kung saan nagtamo si Go-jun ng matinding internal injury matapos kalabanin muli si Taecyeon. Kasabay nito ay makikita na napaluhod na lamang siya sa harapan ni Taecyeon habang di naramdam niya ang matinding sakit mula sa sinapit nitong panloob na sugat. At dito ay makikita na nag-uumpisa ng manghina at nanginginig ang kanyang katawan, kung saan tinatanong ni Go-jun ang kanyang sarili kung paano daw yun nangyari. Sapagkat nagtataka siya kung bakit siya ngayon ang nagdurusa sa kanila na siya naman ang unang umatake kay Taecyeon. Sa kasunod nito ay kinausap siya ng bida at sinabihan nito na tumingin daw siya sa kanya. At nang siya ay tumingin sa pagmumukha ni Taecyeon ay bumungad sa kanyang harapan ang imahe ng kanyang master na si Lee Jong-ryong. At dito ay inihayag ni Taecyeon na sabihin daw niya sa kanyang master na si Lee Jong-ryong na hanggat nabubuhay pa daw siya ngayon ay walang sino man sa kanila ang makakalapit sa Peace Guild. At bago tuluyang bumagsak at mawala ng malay si Go-jun ay nagsalita ito sa kanyang kaisipan na si Taecyeon daw ay hindi isang tao kundi isa daw siyang halimaw. At sa kasunod nitong pangyayari ay tuluyan ng bumagsak si Go-jun sa harapan ni Taecyeon habang makikita nito ang pagbulwak ng mga dugo sa sahig mula sa isinuka nitong dugo. Sa puntong ito ay napagtanto ni Taecyeon sa kanyang kaisipan na hindi pa nga 2 linggo mula nang mangyari ang kanilang negosasyon sa Ares Guild ay umatake na agad si Go-jun sa kanya matapos itong makakita ng pagkakataon kanina. Kaya't hindi na daw siya nagugulat pa sa mga hakbang na ginawa ng Ares Guild. At kung talagang namatay daw talaga si Taecyeon dito sa loob at malubhang nasugatan ay tiyak na magiging masama daw ang sitwasyon ng Peace Guild. At dahil dito ay napag-isipan ni Taecyeon na kinakailangan niya daw na manatiling alerto sa digmaang ito laban sa Ares Guild. Matapos nito ay nagsalita si Taecyeon sa kanyang sarili na ang natitira na lang daw ngayon ay dapat niyang siguraduhin na hindi nakikilos ng masama ang mga bastardong ito na nasa kanyang harapan. At nang tumingin si Taecyeon sa kanila ay bigla na inalis nila ang kanilang mga mata kay Taecyeon kung saan nagsimula silang mataranta kung ano ang kanilang gagawin. Kaya't sa puntong ito ay agad na tumingin sila sa ibang direksyon upang hindi sila pag-isipan ng masama ni Taecyeon. Ilang sandali nito ay tumalikod na ang mga miyembro ng Ares Guild kung saan makikita dito na nagsisimula ng matakot at magpawis ang presidente ng Hunter Association na si Lee Woo-jong. At kasabay nito ay naghayag si Taecyeon na natitiyak niya daw ngayon na aayusin nito ni Lee Jong-ryong ang mga nangyaring gulo dito sa loob. Sapagkat alam niya daw na si Lee Jong-ryong ang mas labis na nag-aalala na hindi ito kumalat sa labas ang tungkol sa nangyari dito. Ngunit sa kasunod nitong pangyayari ay bigla na lamang napansin ni Taecyeon ang kanyang mga kasamahan na nasa likuran nito. At nang siya ay tuluyan ng lumingon sa kanila ay nakita niya ang hindi maipinta na pagmumukha ng kanyang mga kasamahan kung saan napagtanto ng bida na mukhang galit na galit sila sa kanya. At wika pang pahayag ni Taecyeon na muntikan na daw niya makalimutan na nandito na pala sa loob ang kanyang mga ka-guildmates.
At dito ay galit na inihayag ng kanyang mga kasamahan sa Peace Guild na kung bakit daw sila pinag-aalala nito ng labis. Tumugon naman si Taekyang na umalis na daw muna sila sa loob ng gates na ito at ipapaliwanag niya daw ang lahat ng mga nangyari matapos nilang lumabas sa gate na ito.